yung paa, pati yung mga upuan nila ay nakalubog ho sa tubig. Mahigit 1,000 ang estudyante dito sa Panghulo Elementary School 1 at alam nyo ba na 10 taon na nilang nararanasan ng pagbaha dito. Ayan, kita nyo ba sa unang tingin para siyang swimming pool. 3 ship pa naman yung klase dito. So yun yung kanilang talagang laging problema. Kaya nga po malaki may tutulong nitong ating ginagawa ngayong Brigada Eskwela para naman sa pagbubukas ng klase, maging komportable naman ho yung ating mga estudyante. Kanina nung tinitingnan ko yung mga tubig dito dahil doon sa paglilinis, may mga butete na nga pala talaga dito dahil pa ulit-ulit yung pagdating ng tubig. Lalo na kapag nag-high tide o kaya naman bahagyang pag-ulan. So kanina minano-mano na ng mga tauhan po ng CMOG yung paglilimas dito para mapabilis. Although pinapump din naman natin, so yun yung para mapabilis yung pag-drain natin ng tubig dito. Kasama pa rin natin ng mga magulang, mga guro at syempre mga estudyante nitong naturang paaralan. Ngayon kasama natin si Engineer Ruth Sinaida, ang City Engineer ng Malabon City. Good morning, Engineer. Good morning, Susan. Okay. So, ito bang eskwelahan to ay handa na para sa darating na pasukan? Although nakikita natin ngayon para pa siyang mayroong pantubig itong pinaka-ground floor. Sa nakita mo, Susan, may tubig nga tayo. Pero definitely, sa pasukan, handa po ang ating Panghulo Elementary School 1 dahil ang aming principal, nakikipagtulungan, katulong din ng mga barangay at ang mga PTA, syempre ang mga guro. Paano gagawin dito? Dahil sabi niyo, pabalik-balik naman pag may high tide, pag may pag-ulan. So, meron kayo naka-ready mga pump machine? Yes, Susan. Meron kaming mga portable water pump para dito. Okay. Kung nakikita nyo kamukha ngayon, ano kayo ng pump. So ito, less than 20 to 30 minutes, makukuha natin yung tubig. Bukod dyan sa ginagawa natin dito ang paglilimas, manual at syempre meron tayong machine. Meron ng meron ng tinatayo ditong 8 classroom. 8 classroom yan. At hopefully bago magpasok ka, magagamit na ang ilang classroom. Yes, merong 2 pwedeng gamitin by June. So bali actually, Susan, 8 classroom yan. Hinintay lang nating matapos yan by 5 months. Tapos naman, ito naman siguro yung pwede nating umpisahan kung may budget na. So paano yun? So kung sakali pong magpapasok na tayo, ano gagawin natin dito kung magpapasok na at may mga pag-ulan pa rin, may high tide, ano gagawin natin doon sa mga estudyante natin? More than 1,000 palang estudyante rito. More than 1,000. Meron tayong naka-standby ditong water pump. Okay. So kung talagang hindi natin maiwasan, sa second floor, ginagamit natin yung second floor. So kasi para sa classroom. kailangan din talaga magtutulong-tulong para to make sure na... dapat po talaga. Ano yung nagiging pangunahing cause dito ng pagbaha? Parang hindi naman lahat ng eskwelahan dito. Hindi naman lahat. Isa kasi ang Panghulo sa low-lying areas, tong area na to, malapit kasi to sa river. Okay. So kung makikita mo nga, Susan, yung water level namin doon ay talagang ka-level na. So we have to pump yung water kapag may mga gantong pagkakataon. So yung lokasyon kasi. Yung lokasyon. Meron bang plano na ilipat na lang ito or ang mabalak nyo na lang itataas yung mga school building dito? Palagay ko dito itataas na, magkakaroon ng mga new development kaya mukha nitong classroom na to. Elevated na siya. Yes. Later on, may mga meron pa tayong mga areas na itatayo. At saka ito naka-due for demolition na rin naman ito kapag natapos na ito. Yes, magiging mas mataas pa tayo ngayon sa newly upgraded na road sa labas. Ayan, maraming salamat po, Engineer Ruth Sinaida. Siya po ang City Engineer ng Lungsod ng Malabon. At yan, syempre tuloy-tuloy pa rin po ang ating gagawin dito ang paglilimas, paglilinis. Kasama natin ang mga miyembro po ng Civil Military Operations Group ng AFP. Yan. Hopefully, bago ho tayo umalis dito, nalimas na natin itong tubig na ito at maging handa ang paaralang ito para sa pagbubukas ng klase sa darating na Hunyo. Mula po rito sa Malabon, back to studio po tayo. Okay, ngayon naman po ang ating pag-uusapan. Okay? Nakita na ho natin ang eskwelahang kasalukuyang medyo ibinabaha. Totoo. Ngayon naman pag-uusapan kung paano tayo papunta sa eskwelahang yan. Ayan. Siyempre mahalaga yung paano papasok yung ating mga anak. At para dyan makakasama natin yung umaga para i-discuss yung mga rules and regulations. Meron tayong mga safety rules na dapat sinusunod sa pagpapasakay sa school bus ng ating mga anak. Makakasama natin si Miss Esperanza Cruz, Transportation Development Officer 2 ng LTFRB. Good morning po. Good morning, Miss Cruz. Ay, nice to have you, ma'am. Napaka-fresh yung ngayong umaga, Mama. Super pretty. Ayan. Salamat. Okay, Miss Cruz, ang pinag-uusapan mo rito yung tamang pagpili ng school service para sa ating mga chikiting, no? Yes. Minsan kasi we take for granted Yes. Okay? Ano po ang mga bagay-bagay na dapat po natin isaulo o isipin sa pagpili po ng school service? Ang una-una, siyempre dapat
meron silang authority from our office. Alright. And insecure at para po kumuha ng authority from our office, kailangan po meron silang accreditation or certification mula po sa eskwelahan na sila po ay pinapayagan na mag-serve ng estudyante sa kanila pong paaralan. So Okay. step 1, accreditation from the school. Step 2, pupunta sa LTFRB. Yes. Aha. So yung school bus ho talaga, kailangan ho muna makipag-representation muna sa eskwelahan bago sila Yung pwedeng... operator, Yung operator mismo. Opo. After no, nakuha na sa inyo ng permit. Permit. At bago po sila ma-issuehan ng permit, mabigyan ng permit, ni-inspection po namin itong mga itong unit Sige, mismo. inspectionin ko po, ma'am. Okay. Ano po ang hinahanap po ng LTFRB para bigyan po ng prangkisa? Ito po, unang-una, kailangan po may mga grill sa bintana. Para okay. po sa kaligtasan ng mga bata. Alam So, niyo ito naman kulang ibang... pa. Opo. So, wala pa pong grills Wala to. pa Pero pong grills. sa June 6 pa naman yung pasukan Yes. Lalagyan pa lagyan. At saka wala habol pa siyang pa. franchise. Wala pa yung franchise number po. Okay. At the same time, kailangan yan, katulad yan, meron mga seat belts para sa mga bata. So Okay. unique. Parang Oo. hindi pa, kasi syempre nag-school ba sa before long time ago, hindi kami nagsi-seatbelt Yes, talaga. kaya nga ang mga bata ang gulo-gulo sa loob ng school, ng school Talaga, bus, di ba? gulo nga kami sa aisle, Nagkakaguluhan, nagkakabatukan, pukulan ng mga pagkapagkain, Yes, di ba? yes. Ganyan. At isa pa, kailangan merong ganyang Fire extinguisher. in case Ayun. of emergency. That's Okay. right. Well, bukod pa rin sa sinasabi natin, seatbelts, grill sa mga bintana, fire extinguisher, paano naman po pagdating din sa mga driver? Kahit ano po ilagay natin ng mga safety measures. Yes, correct. Tapos yung mga driver po, kulang Yes. sa mga kondisyon ng kanilang lisensya or kulang sa seminar sa tamang pagmamaneho na kasama ang mga school children. Tama ka dyan, Papa Dudes. Dapat meron silang... Ikaw na. Mama. Love you. Ano segmento? School bus nga pala. School Paano yung bus. mga driver? Dapat siya meron ding proper licenses ang mga driver. Katulad ngayon, kailangan magse-seminar sila kasi di ba yung mga nangyayari nga, may seminar yan na kami ibinibigay. At sa LTO, nagbibigay din sila ng seminar para sa mga drivers. Ma'am, kadalasan nakikita talaga namin, ito sa totoo lang, tricycle actually yung ginagamit nila sa pagpasok Yes, ng totoo. school. Yung iba talaga. Hindi ba siya pwedeng gawing service? At least may suki ka na nakakapasok ka sa school? Pwede naman niya. Basta't ang isasakay lang siguro sa tricycle. Upuan Yes, upuan niya ng bus mother. Bus mother! Bus mother, Para okay. siyempre, mag-guide yung mga bata pagsakay tsaka Yes po. pagbaba. Yes po. Then sa tricycle, katulad nga nito, pwede naman yan. Pero ang hinahabol po kasi hindi mo rin maalis sa mga magulang kung sakasakali gusto ko i-tricycle ang bata. Yes. Pero para sa kaligtasan nga talaga safety, naman. oo. Chikiting. Pwede yan kung dalawang bata lang, Okay. pwede yan. Tapos may kasamang adult siguro, no? Yes, Baka oo, magabay sa oo, kanila. oo. So okay lang siya. Basta ang problema lang, huwag i-overload. Tama po ba? Mm-mm. Ah. Kasi minsan merong di ba na-overload yung tricycle. I Yes. like it. Yes, kasi lagi. Hindi kaya himatayin po kayo bago Huwag matapos ang naman. segment, Miss Esperanza. Ayun, so yun po, mga last, huling bilin po natin dun sa mga parents para sa kaligtasan po ng kanilang mga kids. Yes. Siguraduhin po natin na yung mga gagamitin, kukunin niyo po mga school bus, yung pong may franchise, na may authority po galing sa eskwelahan, at saka po yung sasakyan nila maayos po. Kasi minsan mayroong mga school bus na hindi naman lahat. Medyo luma na. Ay, saan sila nga pala pwede magsumbong if ever? May mga violations? Meron kaming hotline number. Ayun ang tanong po sa ibaba lang muna, sa ilalim ng ating screen. And lahat po ng reklamo, actually kung gusto pang i-verify yung ibinigay niyong prangkisa, Yes, pwede rin pwede. pong tumawag dyan. Pwede. Nice one. May sasagot, Mama? Yes, of May course. sasagot. Thank you so much, Miss Esperanza Cruz. Maraming salamat po. Thank you din. Mama, maraming salamat, Mama. Wow! Picture! Lipat tayo kay Lynn. Mula sa school bus, magpunta lang po tayo sa school bags. Halos isa't kalahating linggo na lang po, pasukan na ng inyong mga anak. Kaya nakabili na ba kayo ng bag para sa kanilang mga gamit sa school? Kung hindi pa, ipapakita po namin sa iba't ibang klase ng bags na hindi lang po lalagyan ng gamit nila sa school, kundi gaganahan pa sila sa sobrang cute ng mga bags na ito. Yan po at marami pa iba sa pagbabalik ng Unang Hirit.